Magandang araw sa lahat. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang patuloy na kaso ng dating Pangulo, Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Maraming maling impormasyon ang kumakalat online. Kaya layunin ng presentasyong ito na linawin ang mga katotohanan, ipaalam ang kasulukuyang estado ng kaso, at hikayatin ang lahat na manatiling maalam. Bilang mga Pilipino, iba-iba man ang ating pananaw, mahalaga pa rin na umasa tayo sa totoo at pinagkakatiwalaang impormasyon. Ang kasong ito ay may malaking epekto hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Kaya kailangan suriin muna natin ang mga balitang ating nakikita bago paniwalaan at ipakalat. Upang linawin, hindi pa naididesisyonan o nadidismiss ang kaso ni Duterte. Noong Marso 11, siya ay inaresto sa kanyang pagbabalik mula Hong Kong at kasalukuyang nasa kustodiya ng ICC sa The Hague. Ang kaniyang unang pagharap sa korte ay paparating pa lamang at pinapaabot niya ang kanyang kahandaan na dumaan sa tamang proseso ng batas. Ang ICC ay may maayos at patas na proseso. Una, ihaharap si Duterte sa isang hukom kung saan babasahin ang mga opisyal na paratang. Pagkatapos susuriin ng isang pre-trial chamber kung may sapat na ebidensya upang ituloy ang kaso. Kung oo, magsisimula ang buong paglilitis kung saan parehong panig ay magpapakita ng kanilang ebidensya. Sa dulo, magpapalabas ng hatol ang korte at may pagkakataon ang makabilang panig na umapila. Marami ang nagtatanong ano ang epekto nito sa Pilipinas. Una, tandaan natin na ang kaso ay hindi pa tapos at maaaring umabot ng ilang buwan o taon bago magkaroon ng pinal na desisyon. Tinitiyak ng ICC ang patas na paglilitis, kaya mahalagang huwag magmadali sa mga haka-haka at umasa lamang sa mga pinagkakatiwalaang impormasyon. Maraming maling impormasyon ang kumakalat sa social media, kaya napakahalaga na tayo mismo ay mag-check ng tamang balita. Narito ang ilan sa mga pinagkakatulang sources tulad ng ICC official website, AP News, The Guardian, at The Vera Files. Huwag tayong basta maniwala sa sabi-sabi, lalo na kung walang matibay na ebidensya. Sa huli, higit pa sa isang legal na kaso, ito'y usapin ng katotohanan, hustisya at pananagutan. Kahit ano pa ang ating paniniwala, nararapat na tayo ay maging mapanuri at respetado sa ating diskusyon. Maraming salamat po, manatili tayong matalino, mapayapa at nagkakaisa bilang isang bansa.